Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, grabe. Napaka-delikado tong ginawa ng China dahil akala ng Taiwan ay aatake ng China sa Taiwan dahil napakalapit ng kanilang ginagawang military drills. Napakaraming battleships, nasa 19 battleships plus air support nito, mga jet fighters ay napakarami at napakalapit na daw sa Taiwan. Kaya nag-scramble ang Taiwan military, ang armed forces ng Taiwan lahat. Nagliparan ng mga jet planes, ang mga barko ay ganoon din sumalubong. Kaya napakadelikadong eksena. Isang pagputok lang ng isang missiles ay umpisa na ang di ba? Umpisa na ang tinaguriang World War III na ito talagang center stage ng World War III ang Taiwan at Pilipinas. Kaya konektado sa balitang ito ay merong pahayag si ating Armed Forces Chief of Staff General Bronner Jr. ay nagsasabi na maghanda na tayo. Kaya ito, panoorin mo natin ang balita at bigyan natin ng ating reaksyon. Muling pinaligiran ng Army, Navy, Air at Rocket Force ng China ang Taiwan sa isang military drill. Isinagawa ito ng Beijing bilang babalaraw sa isinusulong na Taiwan Independence. Ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan, na-detect ngayong Martes ang 19 na warship ng People's Liberation Army Navy. Binabantayan din ng Taiwan ang Shandong aircraft carrier ng China na pumasok sa kanilang response zone mula pa noong March 29. Tinawag ng Taiwan na troublemaker ang patuloy na military threat ng China sa Taiwan Strait at Indo-Pacific region. Pero patuloy raw silang susunod sa prinsipyo ng no escalation of conflict sa harap ng umano'y nararanasan nila na gray zone harassment. But let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mabulis Island. So extend na natin yung sphere of operations natin. Ito yung sinabi ko na nagpahayag na dito ang ating Chief of Staff General Bronner Jr. na maganda na tayo dahil kapag sisiklab dyan sa Taiwan ay automatic talaga na tayo ang susunod at meron kasi tayong treaty with Taiwan katulad ng Japan na kung sino man sa atin ang aatakihin ng China ay automatic tayong tutulong. Kaya nako, grabe, nakakagulat to, no? Ay meron tayong tinitingnan na issue sa ating bansa, yung kay Duterte. Ngayon ang inchik ay palihim lang ng mga ng mga kilos, di ba? Kasi na-focus tayo kay Digong hindi natin napansin ito. Kaya gumawa ako ng video nito na reaction kasi naiwanan natin to na issue Isa ito sa importanteng issue dahil bansa natin ito na agawin ng China. Grabe. Yung kay Digong ay internal na issue, internal threat kasi narito siya sa Pilipinas, sa loob. Ang China naman ay external threat sa atin. Kaya dalawang threat mga DDS ni Digong tsaka China. Kaya dapat ay yung iwagayway na watawat ng mga DDS ay China na, hindi na Pilipinas. Diba mga kababayan? Kaya ito ang merong clips dito na bumisita ang Defense Minister ng Amerika si Pete Hegseth sa Japan at pinahayag ang suporta ng Amerika sa Japan at i-training din ng Amerika ang Japanese soldiers sa makabagong warfare. At pagkatapos ng Japan ay pumunta dito sa atin si Pete Hegseth, nakipag-usap kay PBBM, dumalaw sa sementeryo ng Filipino-American Cemetery sa Manila. Nagbigay din ng pahayag ng patuloy na solidong suporta sa ating armed forces. Okay, balik tayo kay General Bronner Jr. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved.
There are 250,000 OFWs Dami. working in Taiwan. And Dami we will pala. have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Dagdag ng AFP chief, bahagi ng paghahanda ang konsiderasyong nasa gyera. We are already at war. I am not referring to the kinetic warfare that we see between Ukraine and Russia or between Israel and Hamas. But we are experiencing already cyber warfare, information warfare, cognitive warfare, political warfare. Tama, palihim na tayong ginigera ng Amerika, I mean ng China eh. Palihim na, hindi natin alam na may gera na nangyayari na tahimik lang. Yung mga spy nila, ang dami-daming nahuli natin, di ba? Nag-i-espiya sa Pilipinas. Hindi lang yan. Palihim ang mga Chinese na bumibili ng malalaking lupain sa Pilipinas. At nagpundo na doon ng kung ano-ano, di ba? Para sa giyera. Kaya napansin natin ang daming mga mga Chinese na ngayon lang natin narinig ang mga pangalan na bumibili ng malalaking lupa, malawak na lupain, at karamihan ay nagtayo ng mga negosyo, yung mga hardware na Chinese. Magtaka tayo bakit napakaraming brands ng mga hardware na ito, bago lang to eh. Kasi ang mga negosyante na yan ay funded ng Communist China. Mismo ang gobyerno ang nagbigay sa kanila ng kapital para magnegosyo sa Pilipinas. Kaya kawawa ang Pilipinas. Narito na sila eh. Yung mga hardware nila ay pwedeng, yung mga container van nila ay pwedeng lagyan niya ng ng gamit sa gera. At doon nilalagay sa budiga ng kanilang mga hardware. At pagising natin ay meron ng mga inchik na naka-uniforme ng PLA. Diba? Matagal na tayong pinasok ng China. Sa Pugo pa lang ay napasok na tayo. At meron ng mapping. Minamapping na ng China ang lahat ng ating military facilities. Dito na-transmit na yung mga nahuling spy ay na-transmit na nila yung kanilang mga video sa China. Kaya kahit nahuli yun, ay na-transmit na nila ang mga impormasyon na gusto nilang malaman. Okay, balik tayo kay General Bronner. So, sinisingitan na tayo. The Communist China is already conducting United Front works in our country. Hindi po kathang-isip yun na pinapasukan na nila. They're already infiltrating our institutions. So, Ayan, sana narinig ito ni Marcoleta. Itong balitang ito, napanood ni Marcoleta at makikita at baka magbago ang kanyang pananaw sa WPS kasi sabi niya katang-isip lang natin yan. Kung magkagera pala sa WPS, katang-isip pa rin yung gera kahit sumabog na. Napakawalang utak, di ba? Nasaan na kaya yung tao na yun? Akala niya hindi makikita yung pangalan niya sa mga sa mga leading na mga candidates, di ba? Lang siya eh. Nagpapansin sa remarks na yun para sisikat siya. Pero mali eh. Ang reaksyon ng tao ay hindi siya iboto eh. Kaya mali si Marcoleta doon. Mali siya sa kanyang remarks. Nakatang-isip ang WPS. Dahil kung magkagera ay hindi talaga yung katang-isip. Totoo yan. Okay, so ito patuloy tayo sa ating video. Tala, ipatutupad naman ng Philippine Navy ang pinalakas na order of battle sa West Philippine Sea at karagatang sakop ng hilagang bahagi ng bansa. Kabilang sa revamp ang command and control sa mga opisyal ng Naval Forces West at Northern Luzon at paghahanda sa mga karagdagang barko na darating, kabilang ang BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang at iba pang mas modernong kagamitan. Nagbibigay tayo ng mas magandang, mas malaking atensyon ngayon sa mga lugar na ito, and these are the naval components confronting them. This unit is a subordinate of the U.S. Indo-Pacific Command. It oversees logistical and administrative tasks in Japan.
And now this unit will get its own war room, because Trump sees Japan as the first line of defense. Ito, kahit si Palki Sharma ng Wayon News India, ay ito yung kanyang topic. Ang pagbisita ni Pete Hegseth, ang Defense Minister ng Amerika, sa Japan para i-confirm ang solidong tulong nito. At hindi lang yan, meron silang gagawing pagtitraining ng lahat ng mga sundalo sa Japan sa makabagong paraan at alam ng Amerika na training sa giyera. Kasi ang Japan ang pinakamayaman, pinakamalakas na bansa dito sa Asia na pwedeng tatapat talaga sa China. Di ba kasi noong World War II, di ba, nag-iisa lang ang Japan noon, pero kaya ng Japan ang buong Asia Pacific. Kasama ng China, kaya ng Japan yan. Kaya ngayon, kapag armasan ng Japan ng todo, ay kayang-kaya yan ng Japan. At automatic naman, nandiyan ang South Korea, sabay-sabay yan, tutulong. Taiwan, kahit saan man, kahit alin sa mga ito, kasama ang Pilipinas. South Korea, Taiwan, Japan, Pilipinas, kahit alin sa mga bansang ito, kapag ginalaw ng China, ay meron na tayong kasunduan sa mga bansang ito na kapag galawin ng isa, ay damay-damay na. Tutulong talaga ang ating mga kaalyado. So kapag galawin ang Taiwan, automatic tayong tutulong sa ganong oras din. Kapag inatake ang Taiwan ngayon scramble ka agad ang ating armed forces. Kaya nga, meron ng mga EDCA sites dyan sa Northern Luzon na malapit sa Taiwan, sa Batanes. Marami dyan. Kasi malapit na yan sa Taiwan, makapag-react ka agad tayo. At pwede natin maabot ng ating mga short-range missiles ang mga barko ng China galing sa Batanes. Kaya napaka-strategic ang mga EDCA sites ngayon ng Amerika. Lahat yan ay nakatutok yan sa China. Lahat yan ay estimated na ang mga missiles ay kayang aabot sa China. Kaya kawawang China yan. Kawawang tumbalubo na higanting sleeping giant daw na na ano bang tawag na giant dyan. Hindi naman natin natatawag na warrior giant kasi mukhang mongoloid, di ba? Yung presidente nila, si Xi Jinping, mongoloid. Yung kanyang mga general, mongoloid din. Kaya ano mga itatawag natin dyan? Sa panahon ng giyera, kapag sila ang aatake dito, talagang babalatan niya ng mga standby. Baka pagulungin pa yan sa asin na binabalatan para magmukhang chorizo at uwi sa China na luhaan. Akala nila na kapag ang mga Pinoy ay armasan lang ng Amerika, ay magipaglaban talaga tayo. Basta't agawin ng ating kalupaan ay magbuhis na talaga tayo ng ating katulad ng mga heroes noon sa World War II. Di ba mga kababayan, ano sa palagay nyo? Tayo ba'y tatakbo? Tayo ba'y susurinder sa China? Anong masabi niyo dyan? Medyo hindi kayo kumibo na nagkapag-isip tayo. Di ba? Susurinder, tatakbo tayo. Pero kapag bibigyan tayo ng Amerika ng mga armas, di ba? Kapag tulungan tayo, i-training tayo sandali, ay pwede na, di ba? Pwede na magiging war heroes. Ang mga standby na walang trabaho ay magkaroon yan ng sweldo Kasi kapag gera na, commission soldiers ka na, sisweldohan ka ng Amerika. Katulad noong World War II. Ang ating mga veterans ay may mga may mga sweldo yun sa Amerika. Kaya nga, hanggang sa parang retirement nila, meron silang natanggap na pensyon sa Amerika. Kaya ganun din sa ngayon. Kung mangyari ang World War III, komisyon na tayo. At ang Amerika ang magsisweldo sa atin yan. Sigurado ako dyan.
Alright, patuloy tayo dito sa pagbisita ni Pete Hegseth sa Japan, and then pupunta siya dito sa Pilipinas, makipagpulong kay PBBM, bibisita siya sa sementeryo ng American heroes na inilibing dito at magpahayag ng suporta at tulong sa Pilipinas. Narito ang video at tinatapusin to. So the U.S. commander in Japan can now launch offensive missions. And this is a major shift in the American doctrine. Until now, they were only training Japanese forces. They were not meant to launch attacks. So this is a serious upgrade. Listen to this. America and Japan, we seek peace. But as my first platoon motto says, those who long for peace must prepare for war. We must be prepared. Hegseth said the U.S. and Japan must be prepared for war. His message has surely calmed nerves in Tokyo. Grabe na pahayag yun, no? Prepare for war to attain peace. Para daw sa kapayapaan, kailangan magprepara sa giyera. Ano bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay hindi natin ma-attain ang kapayapaan kung hindi natin magapi ang China. Kung hindi ma-defeat ang China, ay walang kapayapaan dahil nandyan palagi yan. Araw-araw na kung kapitbahay pa natin yan na lasinggo, araw-araw nagbubulyaw, araw-araw sumisigaw. Kaya maharas talaga tayo. Kaya ang ano diyan sa China, kapag hindi nakuha sa diplomasya, ay talagang tuturuan ng leksyon. At isang paraan lang para ma-attain ang kapayapaan ay talunin talaga ang China. Talunin ng aliado ng Amerika at mga kaalyado, kasama tayo. Tatalunin natin ang China para mapayapa ng WPS, mapayapa ng Taiwan. Yan lang naman ang problema talaga. Palaging nanggigipit, palaging nangaharas, di ba? Hindi lang sa WPS, kundi sa Taiwan. At kapag nawala na tong China, ay mapayapa na ang mundo, mapayapa na ang Asya. Okay, so ito, tapusin natin ang video. These efforts build on an ongoing $500 million commitment in foreign military financing and other security assistance to support the Philippines' military modernization. First, we agreed that the United States will deploy additional advanced capabilities to the Philippines. Ayan, grabe no, hindi lang pera eh. 500 million in cash at karagdagang mga high-end, high capabilities na kagamitan. At katulad sa Japan, meron ding training ng ating kasundaluhan na equivalent sa training ng American soldiers. Kaya ito ang commitment ng Amerika sa Pilipinas. Muling pinahayag ni Pete Hegseth, ang kanilang defense minister, na ironclad. Patuloy pa rin ang ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas. Alright, mga kababayan, ako'y magpapaalam na, at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated at makatulong din sa akin at sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.